Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga pong muli sa inyong lahat. Makikinig na naman tayo ng salita ng Diyos ngayong umagang ito, kaya ihanda natin yung ating puso, yung isipan natin, mag-focus po tayo. Pero bago tayo mag-start, tayo po ay mananalangin. Magsiyo po tayo. Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa iyo, Lord, ngayong umagang ito. Una sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan na naman ng isang pagkakataon sa aming mga buhay, lalo-lalo na ngayong umaga, ang makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga salita. Lord, samahan mo po kami, turuan at gabayan upang ang lahat ng iyong mga salita na aming mapapakinggan ay mag-manifest sa aming mga buhay. Samahan mo rin po ako, Lord, turuan at gabayan para ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyong salita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Lord. Kiniklaim na naman namin ngayon ang pag-aaral na to ay tagumpay dahil narito ka, kasama ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Mag-share na naman po ako sa inyo ng salita ng Diyos, pero unahin ko po muna yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po itong aking videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, nandito pa rin po ang aking isi-share dito sa Genesis. Pero nasa chapter 18 na po itong aking isi-share sa inyo ngayong umagang ito. Dito sa chapter 18 ay may pamagat itong ang tatlong panauhin ni Abraham. Sabi sa verse 1, nagpakita ang Panginoon kay Abraham nang nakatira pa siya malapit sa malaking puno ng Manre. Mainit ang araw noon at si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang tatlong lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya agad at dali-dali nga sumalubong sa kanila, yumukod siya sa kanila bilang paggalang. Nakita niya nakaupo siya, may tatlong lalaki. At sabi sa verse 3, Panginoon, kung maaari dumaan po muna kayo rito sa amin. Magpapakuha po ako ng tubig para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at makapahinga sa lilim ng punong kahoy na ito. Kukuha rin ako ng makakain para sa inyo upang may lakas po kayo sa inyong paglalakad. Ikinagagalak ko pong mapaglingkuran kayo habang nandito kayo sa amin. At sumagot sila, sige, gawin mo kung anong sinabi mo. Yan po yung 1 to 5. At tatalon po tayo dito sa verse 13. Ito nga nung sinabi niya yun ni Abraham doon sa tatlong panauhin, nakukuha ng tubig, magpahinga muna, magpapakuha siya ng pagkain para may lakas sila sa kanilang paglalakad. At ginawa nga ito ni Abraham, nagpakuha siya ng pagkain, no? Nagpaluto siya, nagpakatay siya ng baka, at nagpakuha kay Sarah sa kanyang asawa ng magandang harina at gumawa ng tinapay. At ito nga, nagsalo-salo silang kumain.
At habang kumakain, sabi dito, sa verse 13, ay sa ano muna, sabi dito sa verse 9, ngayon, nagtanong ang mga panauhin kay Abraham, nasaan ang asawa mong si Sarah? Sumagot siya, naroon po sa loob ng tolda. Ang isa sa mga panauhin ay nagsabi, tiyak na babalik ako rito sa ganito ring panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki ang asawa mo, si Sarah. Nakikinig pala si Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod lamang ni Abraham. Matanda na silang dalawa ni Abraham at huminto na nga ang buwan ng dalaw ni Sarah. Sabi sa 12, tumawa si Sarah sa kanyang sarili at nag-iisip, sa katandaan kong ito, masisiyahan pa ba akong sumiping sa asawa ko na matanda na rin para magkaanak kami? At dito sa verse 13, mga kapatid, sabi dito, nagtanong agad ang Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah at sinabi, magkakaanak pa ba ako ngayon, matanda na ako? Sabi niya. Ulitin ko yung 13, nagtanong agad ang Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah at sinabing, magkakaanak pa ba ako ngayon, matanda na ako? At sabi sa 14, may bagay ba na hindi magagawa ng Panginoon? Tulad ng sinabi ko, babalik ako rito sa ganito ring panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki, si Sarah. At verse 15, natakot si Sarah, kaya nagsinungaling siya. Sinabi niya, hindi po ako tumawa. Pero sinabi ng Panginoon, tumawa ka talaga. Ayan. Ayan po ang chapter 18 na aking shinare sa inyo. Dito makikita natin na alam ng Diyos ang lahat. Ginagawa natin, naiisip natin, sinasabi natin, alam yan lahat ng Diyos. Plano natin, mga kagustuhan natin, alam yan ng ating Diyos. At syempre, alam din natin na may plano ang ating Diyos. At kagaya ni Sarah, kumisan pangiti-ngiti tayo, patawa-tawa tayo sa sinasabi ng Diyos. No, pag may nag-share ng Word of God, minsan parang natatawa tayo. Minsan napapaisip tayo, totoo ba yun? Diba ganyan si Sarah? Tanda na kami. Imposible na yan na magkaanak kami. Matanda na rin ang asawa ko. Sabi ni Sarah na si Abraham. Pero yung tanong nga dito, mga kapatid, sabi sa verse 14, may bagay ba na hindi magagawa ng Panginoon? Meron ba? Siyempre, lahat magagawa ng ating Diyos. Lahat kayang gawin, baguhin. Ang mga imposible sa atin ay posible sa ating Diyos. Nakikita tayo ng Diyos. No, yung mga pagdududa natin, yung pagsisinungaling natin. Naniniwala naman ako pero sa puso natin hindi. Sa bibig lang lumalabas. Gusto ko rin yan pero ayaw natin. Mas gusto natin yung plano natin. Mas gusto natin yung makakapagpasaya sa atin. Hindi natin inuuna yung mga bagay na magpapasaya sa Diyos. Diba? Wag po tayong magagalit, mga kapatid. Pero yan po ang totoo. Di man natin to aminin. Kagaya ni Sarah, nagsinungaling pa ako, hindi naman ako tumawa. Ano sabi ng Diyos? Tumawa ka talaga. Diba? Ganyan tayo. Nagsisinungaling pa tayo. Kaya nga sabi ko kanina, kahit alam ng Diyos ang lahat, isip, pananalita, pagkilos, alam ng Diyos yan. Plano natin, di ba? Alam din natin na ultimo hibla ng buhok natin, bilang niya yan kung ilan yan. Kasi kilalang kilala niya tayo. Siya ang may gawa sa atin. Walang nalilihim sa Kanya. Dito sinasabi sa atin, huwag na tayo magduda. Paniwalaan natin ang sinasabi ng Diyos. Panghawakan natin ang Kanyang mga pangako. Huwag na tayong patawa-tawa. Pag may nagyaya sa atin ng Bible study,
umuo ka kagad kasi alam niyo kung bakit? May gustong sabihin ng Diyos sa inyo. Pag may nag-alok na gusto mo bang ipag-pray kita? Oo po, sige po. Diba? May pinasasabi ang Diyos sa inyo. Pero anong minsan ang ginagawa natin? Patawa-tawa, ayaw, tanggi ng tanggi. Pwede ka bang umatin sa church namin? Kasi may sasabihin ng Diyos. Anong ginagawa pa rin natin? Ayaw. Tumatanggi. Maraming reason. May gagawin ako. Puyat ako. Pagod ako. May pupuntahan ako. May importante akong pupuntaan. May mas importante pa ba sa Diyos na nagbigay buhay sa'yo? Sa atin? May mas importante pa ba sa Diyos na nagbibigay sa'yo ng pagkain, ng pera, ng kalakasan, ng kasiyahan, ng katagumpayan? May mas importante pa ba sa Diyos? Dapat wala. Siya ang nagbigay ng lahat ng meron tayo ngayon. Siya rin ang nagbibigay ng hangin para may malanghap tayo. Yung hininga natin galing sa Kanya. Kaya buhay pa tayo, galing sa Diyos. Kaya gumaling ka sa iyong sakit at karamdaman dahil sa Diyos. Lahat yan, galing sa Diyos. So, sino mas importante ngayon? Dapat ang sagot natin, ang Diyos ang mas importante sa aking buhay. At dapat siya yung unahin natin. Pagkagising mo, magpasalamat ka kaagad sa Kanya. Mag-thank you ka. Bakit? Kasi ginising ka pa niya eh. Nagising ka pa. Makakapagtrabaho, malakas pa din. May pagkain pa rin, makakapag-almusal. Galing yan lahat sa Diyos. Kaya dapat siya ang importante sa ating buhay. Kaya dapat siya yung paniwalaan natin. Kaya dapat yung mga pangako niya, tanggapin natin. Wait patiently sa kanyang mga sinasabi dahil yan ay mangyayari. Hindi sinungaling ang ating Diyos. Ang lahat ng pangako niya sa atin ay mangyayari, magaganap, at yan ay ibibigay niya sa tamang panahon, sa tamang oras. Maghintay ka lang, maniwala ka lang, sumunod ka lang sa Diyos. Baka nga mamaya, dahil nakinig ka ng salita ng Diyos ngayon, baka yung inaantay mo, ngayon na, ibigay ng Diyos. Amen, di ba? Ganyan ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ulitin ko lang, magtiwala ka sa sinasabi ng Diyos at angkinin mo ang Kanyang pangako na matatanggap mo ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos at ulitin ko lang, ayan po yung aking sharing ngayon sa chapter 18 ng Genesis. Basahin nyo rin ulit ito mga kapatid. Salamat sa Diyos, salamat sa inyo. At muli mga kapatid, magdadasal tayo. Magpapasalamat sa ating narinig at magpapasalamat dahil matatanggap na natin ngayon ang pangako ng ating Diyos. Magsiyuko tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba dahil tunay ang iyong mga pangako at ang iyong salita ay totoo. Lord, maraming salamat sa umagang ito na tinuturuan mo kami na huwag magduda sa iyo, na huwag patawa-tawa, huwag mag-alinlangan sa iyo dahil ikaw ay Diyos, makapangyarihang Diyos. Lahat magagawa mo, God. Ang hinihiling mo lang sa bawat isa ay yung tunay na paniniwala at pagsunod sa iyo. Yan nga po, Lord, ang itatak mo sa aming mga puso, isipan at sa aming buhay na paniwalaan ka, pagtiwalaan ka, lalo-lalo na ang paglingkuran ka. Thank you, Lord,
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po, muli mo kaming kinausap at marami na naman kaming natutunan ngayong umagang ito. Marami na naman kaming maisa sa buhay at marami na naman kaming maisishare sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob, talino at sipag, Lord God, para makapag-share ng iyong salita at sila rin ay iyong patawarin sa mga kasalanan at pagpalain sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat, na kahit na kami makasalanan, nandyan ka pa rin sa amin, inaantay pa rin kami, pinakikinggan ang mga panalangin at ito'y pinagkakaloob sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Salamat po muli sa katagumpayan ng gawain ito. Sinamahan mo po kami, tinuruan mo po kami, dinabayan mo po kami. Thank you, Lord, sa lakas ng loob din na binibigay mo sa akin para mag-share, maghayag, magturo ng iyong mga salita. Salamat po sa lagi mong paggabay, pagturo sa akin, O God. Salamat po. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos dahil I believe at maniwala din kayo. Narinig ng Diyos ang inyong panalangin at ito'y pagkakaloob na niya sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Salamat po muli mga kapatid, hanggang sa susunod ko po ulit sharing sa inyo. I pray na nandyan kayo at madagdagan kayo. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.